Huwag niyong puputokin yung mga pimples niyo, parang awa niyo na. Hindi nila, ano nangyari sa mukha mo? Bakit nagkaganyan? Hiyang-hiya. Hello, hi mabuhay! For today's video, for today, magre-review tayo ng Elana products. I'm very excited to try them. At yung iba dito is repurchase. Kasi nag-warehouse sale sila. So, and natuwa ako sa mga sale as in super mura. So, let's unbox it. Remember, Elana ang talagang tumulong sa skin ko nung ako ay may acne. So, gusto ko lang balikan kung same pa rin ba sila and okay pa rin ba yung product nila. Kasi more on skincare na sila eh, ang unti na ng makeup nila. First, ito, we have one product. The jar. One. I think I ordered 5 items. Ayan, nandito pala nakalagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 items pala. So, nauna na yan. Mirror jar, 37 pesos. Next is ito. Oh, laki. Palette. Oh, mahal oh. 499 yung original price niya. Pero nakasale lang siya for 62. 249 original price niya. Pero 62 na lang pesos as in warehouse sale. Sa Instagram pala ako bumili kasi dun yung ano. Pero pwede rin sa Facebook. Ayan, tingnan niya guys, sobrang pretty niya. Ayan oh, magnetic siya, tapos may kasamang mirror. Diba? Ang ganda. Pwede ko ilipat dito yung mga ano ko, magnetic makeup. Mira Foundation Concealer Cream with Rice Powder and Cocoa Butter. Revive. Ito, si cream. Sana okay siya para dito. Original price nito ay $4.99. Nabili ko na lang siya ng $2.50. Pero, ang catch niya, hanggang August lang siya ng expiration. So, kailangan maubos ko siya bago mag-August. So, mamaya natin i-swatch pag meron na tayong makeup. And then, ito naman si Luz Mineral Foundation and Concealer Powder and Poreless Perfection. Shade nito is Revive. Landmark pala galing. Ang original price to ay $499 pero $250 pero ang expiration niya ay November naman, 2026. So, ililipat natin to dun sa jar mamaya. And then, meron pa, syempre, ang favorite ko na laging out of stock. Si Lip in Lux. Liquid lipstick. Love is the reason. Yung ganito ko kasi pinigay ko kay... Ay, hindi yata itong shade na to. Pero niregalo ko yung isa. Tapos yung ganito ko, ano na siya, na-expire na. Ito naman, expiration nito ay November din, 2026. Oh my gosh. And then, ito naman si Tint. May bago rin sila. Hindi yata ito bago. Kasi nga, warehouse. SPF 30, Green Tea Skincare Tint. $299. Pero, siya na lang ay... Yung palang lipstick, $150. $150 to si Lux Organics, $150. 75 lang. Original price nito, $299. 75 dahil ba't super mura? Kailan expire nito? 2026. Ah! April! Lo! Kaya pala super mura. Wala kasi nakalagay dito kung kailan ang expire niya. Kaya pala super mura. Expire na siya ng April. So, kailangan natin itong gamitin ng gamitin. Isa-swatch natin yan later on. So, yan ang ating meron pa. So, ito naman yung hindi naka-warehouse sale. Ito naman, natuwa nga ako sa seller nito kasi super, super sagot siya sa mga tanong ko sa online. Sa TikTok kaya ata siya binili. Tapos, super sagot ko siya. Oh! Binili ko pala is, combo. Akala ko ang binili ko lang is isa lang. Dalawa pa lang binili ko. Wala nakalagay kasi na card ko magkano. Dalawa na siyang item. First is itong kanilang clarifying serum. Ayan, may serum sila and sana maganda siya. 322 pesos. Then, azelaic acid, Cica green tea extract. And then, next naman. Akala ko talaga ang binili ko ay moisturizer. This one naman is Stay Fresh Moisturizer, All Control and Brightening. $265 yung moisturizer.
So, yan ang mga skincare, makeup. And then, itong huli. Ito naman si Bella Vanilla na perfume. Mamaya na natin naman yan. This one is 149 pesos. So, i-try na natin yung mga makeup. Let's go! Things that I learned the hard way with my skincare, makeup, and everything. The first thing we need to do is research. Yes, kailangan po natin maging researcher. Sa gusto nyo man or hindi, kailangan nyo talaga mag-research, magbasa ng maraming articles, or manood ng madaming content creator, kasi hindi lang naman isa or dalawa ang kailangan yung reference, madami. Why? Because guys, hindi lang kasi yung isang product na yon ang mag-help sa inyo. Kasi pwedeng yung product na sinasabi doon ay gumana sa inyo or hindi. So, kailangan yung mag-research ng madami. Dati nga, akala ko yung pimple, isa lang yun. Hindi pala, marami pala yun. Meron siyang cystic, merong blackheads, may whiteheads, hormonal, acne. So, iba-iba siya. Marami siyang klase. Naloka ko talaga. So, kung hindi ko siya na-research, hindi ko alam kung alin ba ang problema sa face ko. Acne ba yan? Or allergies ba yan? Eczema? Kung ano man nangyayari sa mukha nyo. Kailangan nyo talaga siya i-research. And if hindi nyo na talaga alam, you can contact your closest dermatologist. Yun na talaga makakatulong para malaman kung ano ba nangyayari sa face nyo. At based na rin sa experience, hindi ko pa malalaman na meron pala akong measles kung hindi pa ako pumunta sa dermatologist. Doon ko pa nalaman, nakakahawa na pala yung sakit ko. So, yan, very, very important na pumunta kayo talaga sa dermatologist. Kasi kahit anong basa nyo or ano, kailangan talaga malaman ng professional. So, yan. You really need to seek and help for a dermatologist. Don't you worry guys, kasi meron namang mga dermatologist na mura at may mga dermatologist naman na libre. Kailangan nyo lang hanapin kung saan ba dito sa lugar nyo. Pero marami sa Pilipinas ang maraming free check-up for your face. So, yun. So, ito muna ang uunahin natin. Mineral Foundation and Concealer Cream. So, ito, I will be using it here. So, ito siya. I think, pwede ko siya ilagay kay Gaia Palette. Kapag sa likod, yung expiration nandito sa plastic. Meron rin kaya sa loob mismo. Ah, okay. Nakadikit pala sa mismong palette. So, yan. Ilalagay natin kay Gaia Palette. Tcharan! And may mirror na siya. So, let's try. Swatch muna natin. Ooh, sakto-sakto siya sa shade ko ha. Ayan almost hindi makita. But, yeah. Matchy-matchy siya sa shade. Shade Revive. Again, this is Shade Revive. So, ilalagay natin siya here. Ayan, okay naman siya. I think pwede siya pantakip dito sa ko. Ito yung shade niya. Yes, medyo peachy na rin siya. So, sakto siya dito. Pantakip ko. Let's go to the second one. So, nung nagkaroon ako ng maraming pimples, ang una kong talagang tiningnan or pinroblema is yung cystic or yung paano ko siya matatakpan. Yun agad yung nasa isip ko. Sabi ko sa dermatologist ko, pwede po ba ako mag-makeup? Kasi on medication pa ako, nagkaroon ako ng measles, ang dami kong itim-itim, tapos mga naghalo-halo na rin si acne. O pwede ba akong mag foundation? Sabi niya, wag muna. Siguro after 1 week kasi nga para mag-heal yung face. Pero ako, yun talaga yung una ko naisip. Mali pala yun. So, yun yung naisip ko talaga kasi ayokong pumasok ng ganun yung itsura ko. Ang dami kong itim-itim sa mukha. Hindi ako sanay na ganun. Kasi nga from medyo normal face, bigla ako nagkaroon ng itim. Ano yun? Ano nangyari sa mukha mo? So, yun talaga yung naisip ko. Hindi pala ganun dapat. Kasi, ang una mo dapat palang intindihin is paano mo siya i-heal. Paano siya ma-heal, paano siya mawala. Hindi paano siya matakpan. Kasi, kung tatakpan nyo lang siya at wala naman kayong gagawing remedy or hindi nyo siya i-cure, hindi nyo siya papagalingin, bali wala. Nandun lang siya. And worse, dahil sa mga pinapatong nyo sa mukha, mas mag-worsen pa yun, mas dumami pa yung itim-itim, mas dumami pa yung acne. So, hindi pala ganun. Dapat pala, gamutin nyo siya kung ano man yung problema sa mukha nyo. Dapat alam nyo kung ano yung nagkakos nun, ano ba yung gagawin.
So, yun pala dapat. Hindi dapat mauna yung pangtakip or yung makeup. Dapat mauna is skincare. And of course, kung ano yung skincare niya, syempre, kailangan nyo talagang i-research. Katulad sa part 1. So, yun. Try natin takpan yung mga sumpa using itong cream corrector niya. Ay, cream foundation and concealer. So, I have here mga pumps, small pumps like that. Ano ba yung pinaka-dark? Ito. Try natin kung matatakpan. Yan. Medyo may itim pa rin, so kailangan nyo pa rin mag-color correct. Pero ang lakas ang ano ng coverage niya, ang taas. Grabe yung coverage nito. Pwede nga ito nang gamitin natin for face eh. Ito lang. So, maganda siya. In fairness, this one, very nice. So, the next naman na ating i-try ay ang kanilang skin tint. So, ayan, meron silang skin tint. Tinatawag na SPF 30 PA++++, even better green tea skincare tint. Buildable coverage, velveteen finish, basically even skin tone. So, itatry natin siya dito sa side na to pala. Dito sa right side. Tapos, dito sa left side is yung powder foundation na na-miss ko. Ang shade nito pala is caramel. Ay, ang cute! Ang liit niya lang. Tapos, ang cute ng packaging niya. Ayan o. Let's try it. Swatch muna natin kung anong itsura mo. Yaw. Yun. Oh, I think it's darker ng konti. So, ayan siya. Ayan siya. Medyo maitim dito sa braso ko, pero try natin sa ating face. Ayan. Hindi naman. Medyo maputi nga eh. Ayan. Medyo maputi siya. Try natin. Wala siyang amoy. Wala. So, itry natin siya dito sa face. Mahilig ka ba magkot-kot ng face? Gustong-gusto mo yung pinuputok, pinipisil, pinipirat. Alam mo yung pinahihirapan yung sinasaktan nyo yung skin nyo. Gustong-gusto nyo yan. O, eto. Panoorin nyo tong video na to. Hindi naman ako mahilig sa ganun, pero meron akong kaibigan. Meron akong high school BFF. Na may pimple siya dito sa ilong. Tapos, tinry niyang iganon. Inisqueeze-squeeze niya. So, nung pag-squeeze niya, natanggal. Tapos, alam mo, ang tagal nung nag-heal, ang tagal nung gumaling, ang tagal nung nawala. Tapos, nung gumaling na siya, may butas na siya sa ilong. As in, may dent. Makikita niyo yung tinatawag na toothpick dent dito. So, yun guys, huwag niyong puputokin yung mga pimples niyo, parang awan nyo na. Hindi ko naman siya ginagawa, pero baka kasi ginagawa nyo, especially in this area, especially itong T-zone area nyo. Do not pop. Nako, sinasabi ko sa inyo guys, never. You know why? Because these T areas are pyramid. Ayan, itong area na to is the most sensitive area. And maraming nerves, vein, connected sinuses, severe infections. So, marami dyang mga connected na nerves dito and veins. And it may affect your eyes, your nose, of course. Lahat pwedeng maapektuhan. Itong dangerous area na yan, wag nyo yan ipapap. Itong triangle na yan. At worst case scenario, pati yung utak nyo maaapektuhan talaga. Ang dami ko napanood ng videos na yung iba na apektuhan yung mata, nagkaroon ng red eye. Yung iba parang nangiwi na hindi ganyan magsalita dahil lang pinutok nila yung pimples around this area. Yung iba sobrang laki, nagkaroon ng parang bukol. So guys, wag na wag. Pero kung gusto niyo naman magkaroon ng ganun, sige go, putok nyo lang. Piratin nyo, sige, sirain nyo yung mukha nyo. Hindi lang naman yung mukha nyo masisira, pwede nyo rin masira yung ibang part ng inyong body. At hindi lang sa face. Sinasabi ko sa inyo, pero nasabi ko lang naman sa inyo, kayo na bahala. But it didn't happen to me, of course, I know. Ngayon, right now, ang sensitive nitong ilong ko dito sa loob, parang may tumutubo na ingrown hair dito sa ilong. Ang sobrang sakit niya. So, hindi ko yan gagalawin. Ayokong ma-infect at ayokong magkaroon ng sakit sa mata or sa utak. Ayoko nun. So,
So, yan. Sa mga mahilig magputok-putok, wag nyo guys putokin. Please, don't ever. Kahit nga hindi dyan sa area, sa triangle na yan. Kahit dito sa mga, never ako nagputok kasi alam ko nagkakaroon siya ng, ng mark. Nagkakaroon siya ng hindi na gagaling na dent or butas. Hindi na siya magagaling kasi sinasabi ko sa inyo guys ha. Ako, nagkakaroon ako lagi dito ng cystic acne. And wala na akong magawa. Pag nabutas na siya, butas na siya kasi wala na, butas na siya. Lalo na yung cystic, visit yan, yung mga cystic dito sa mga area na yan, lagi na lang ako nagkakaroon. Hindi ko na siya ma-heal kasi wala, kahit lagyan ko pa siya ng mga patch or ng pimple para hindi siya lumaki. Doon talaga siya lumalabas, tapos nagkakaroon talaga siya ng parang toothpick na butas and hindi na talaga siya bumabalik. Matagal, siguro babalik siya, matatakpan siya ng very light, kaunti lang, pero sobrang tagal, siguro mga 20 years. Ganon, so wag nyo na siya putukin guys. Sinasabi ko sa inyo. So, ito isang pump na siya ng Elana Skin Tint Foundation. Dati ilalagay natin siya dito sa face natin. Medyo maputi nga siya, no? Medyo maputi pa siya sa akin. Very blendable naman siya. Very nice to use. So, there we go. Ito na yung side na merong skin tint. Grabe, na-even out talaga yung face ko. Diba kanina, ang dami ko pa ditong itim-itim. Pero yan, nawala siya. Mataas din yung kanyang coverage ha. Malakas yung coverage niya. I can say medium to full coverage tong skin tint na to. Bakit ang underrated? Parang ngayon ko lang siya nalaman. Ngayon ko lang siya na tagpuan. And then, ito yung wala. Ang dami ko pa natira, sayang. Isang pump yan. So, ayan, itry naman natin yung kanilang, my favorite part, which is my favorite product, yung Loose Mineral Foundation and Concealer, at ilalagay natin siya dito sa ating kaliwang side ng face. So, I'm gonna use a foundation brush, at ilalagay natin siya. Ayan siya, Revive. Ito yung Revive shade. So, ayan siya. Na ano niya ang skin ko ulit, na mattify and at the same time na even out. Kanina meron pa ako mga dark spots, pero ngayon wala na siya. Na-miss ko tong product na to. Nakakainis. So, ayan, titignan natin kung ano ang magiging result. Ang anong mas okay ang oil control niya, si powder ba or si skin tint. Babalik tayo mamaya. Tapusin ko lang tong look ko. For kung gusto nyo talagang makeup, so, kunwari natapos nyo na yung, tagpuan nyo na yung skincare na para sa face nyo. So, okay na kayo sa skincare. Alam nyo na kung paano siya gagamutin. Alam nyo na yung routine nyo ba. Ganyan. So, ngayon, pupunta na kayo sa pang-cover. Pwede na kayo mag-cover ng face. So, mas okay for me ha. This is for me only. Mas okay ang powder kesa sa liquid foundation. Hindi ko alam, pero yun yung nag-work kasi sa akin. Ang ginamit ko is the Elana Powder Foundation. Ito talaga yung ginamit ko sa face ko. Mas nag-work siya sa akin. Kasi, hindi ko alam, feeling ko kapag liquid, mas naano yung pimples na gagalaw, na uuga siya. Kasi siguro, ewan ko, baka yung gamit ko lang na foundation, liquid foundation noon. Kasi hindi siya siguro acne friendly, ganyan. But, ang nakatulong talaga sa akin yung powder. Kasi nga, oily ako, oily sensitive. So, mas nag-help siyang hindi maging oily yung face ko. At saka, less hassle siya tanggalin. Pag sa gabi, mas hindi siya i-remove. Mas hindi siya nakaka-hassle i-remove. So, yun, mas okay sa akin yung powder foundation. And, yun talaga yung nakatulong sa akin na ma-cover up yung pimples. So, tsaka yung mga dark spot. And sobrang laking tulong talaga nun sa akin. So, any powder foundation na meron kayo na mataas yung coverage, so, yun talaga yung nakatulong sa akin.
So, for my lipstick, to complete our look, I'm just gonna use itong Elana Love is the Reason. Part 5 ng ating skincare makeup tips is kailangan ko talagang gumastos. Opo, kailangan talagang hindi lang isa kasing product or dalawang product ang gagamitin mo. Marami. And trial and error talaga siya. Kasi pwedeng mag-work kasi yon sa inyo, pwedeng hindi. And kapag di siya nag-work, so kailangan mong bumili ng bagong product at hindi din naman kailangan mahal. Hindi kailangan mahal yung product na gagamitin niya. And ayun. Kasi ang dami na ngayon, lalo na ngayon sa market natin. Ang dami, sobrang dami. Nasa inyo na lahat. So, hindi kayo problema mamili ng products na ito try sa face nyo. So, pero trial and error talaga siya. At hindi siya overnight. So, ayun. Kailangan yung pumili ng maraming products. At kailangan nyo talagang mag-exert ng effort na dito, budget. Kailangan nyo maglaan ng budget para sa skincare. Kailangan nyo ng budget para sa makeup. Kailangan nyo ng budget for the dermatologist sa mga gamot. Ayan. So, kailangan talaga. Hindi pwedeng hindi ka gagastos, guys. I'm so sorry, pero kailangan talaga siya. It's a requirement. It's a must na kailangan nyo talagang maglaan ng pera. Kahit konti lang. Pero, kung nag-expect kayo na mura siya, hindi siya mura. Medyo mapapagastos talaga kayo. Pero, ang result naman nun is for the betterment of your face. So, kailangan nyo talaga maglaan ng budget. So, yun. At hindi lahat ng mahal ay effective, ha. Hindi lahat ng mahal na products effective sa face. Hindi naman ibig sabihin murahin, hindi siya effective. So, trial and error talaga siya. So, maraming products na nagamit ko na mura lang pero nag-effect siya sa akin. So, yun. Kailangan nyo lang talaga mahanap the right product for you. Kung kayo ba, ay gusto nyo ba instant na gumanda yung face nyo? Instant na gumaglow ang face? Instant na mawala ang mga acne marks? Instant na biglang mawala ang pimples? Guys, kung hinahanap niyo yun, hindi nyo makikita. Imposible ang gusto nyong mangyari. Dahil, ang gusto nyong mangyari, instant na magpalit ang mukha nyo, biglang gaganda na lang siya. Guys, hindi. Kailangan nyo ng mahabang pasensya, mahabang trial and error. Huwag kayo ma-stress. Kailangan nyo talaga ng pagtuunan ng pansin. Kailangan talaga siya ay day and night routine talaga. Kailangan siya ay gagawin nyo kung ano yung skincare nyo. Huwag kayo mag-i-skip. Dahil kung nag-skip kayo, sabi, ay, okay na yung face ko. Parang feeling ko nawawala na siya. So, kailangan medyo matagal. Siguro ang pag-try nga ng products is siguro mga 1 to 2 weeks bago nyo makita yung result. So, hindi siya overnight. Hindi talaga siya overnight. Matagal siya. And it's a long process and you really have to be patient. Patience is a virtue. Ganyan. Kasi, yung skin kasi natin is mag-a-adhere pa doon sa products na nilalagay natin. Siyempre, aanihin pa niya yan, kakalculate pa niya kung, ay, okay ba itong skin na to? If not, i-reject niya, magkakaroon naman ng bagong pimples. Hahanap na naman kayo ng bago. So, ganun siya. Trial and error talaga siya. So, yun yung natutunan ko din sa paggamit ng mga skincare and makeup. Ngayon, kasi nung pre-pandemic, dami kong pimples talaga noon na super duper. Siguro dahil rin sa work, dahil sa magta-travel ako. Nagko-commute ako yung mga usok, ganyan. And stress na rin siguro sa work, sa office. So, nung pandemic na, nawala. Ang naging problem ko naman is eczema. O, diba? Dumagdag naman siya. Pero after ng eczema, nalaman ko na yung solution doon, na wala na. So, wala na rin akong pimples. Hindi na rin kasi ako na stress. And siguro yun rin talaga yung factor doon. Stress. So, yun yung malaking factor for me. Sa sa akin, nag-flare up. Bakit nag-flare up ang mga pimples, mga allergies, ganyan, is dahil sa stress. Kaya,
Kung pwedeng iwasan nyo ang mga stress na yan, tanggalin nyo sa katawan nyo, iwasan nyo, layuan nyo, as much as possible, takbuhan nyo ang mga stress na yan as much as possible. And wag nyong ilagay yung position nyo kung pwede, as much as possible, wag niyo ilagay yung position niyo na may stress kayo. Pwede niyo naman siyang iwasan, pwede niyo siyang alisin sa sistema. Yun lang talaga, yun talaga yung natutunan ko. And ngayon, I'm very, very lucky and very grateful na wala na masyado akong acne or allergies sa face. Siguro nga kasi, peaceful ang aking life today. So, yun lang naman ang aking masasabi about mga breakouts and mga allergies na nangyari sa akin. So, yun talaga yung malaking factor. It's the number one biggest factor for me is the stress. This is according lang naman sa aking experience. This is our complete look. What can you say? So, mamaya babalik tayo for an update kung ano bang mangyayari sa ating foundation and sa ating skin tint, kung kamusta ba ang kanilang oil control, ganun pa rin ba? Nagpalit pa sila ng formula. So, I'll be back later. See you guys. Here's what I look like outside. Okay naman ang skin ko. Time check, it's 1:18 ng hapon. Time check. Ganda dito. Super nice. Ayan. Parang na sa ibang bansa. Parang Morocco ganun. Hello guys, we're back. It's been 7 hours na, 8 o'clock na. It's my face. What can you say? I think, yeah, I'm oily. But I don't see any difference between the two. Still there, intact. The serum and the foundation still works perfectly on my skin, oily skin. It's very effective on my skin because I have oily and acne prone. So, itong skin tint ngayon ko lang siya na-try. So, very nice siya. I don't see any problem with it. Meron na kasi siyang kasamang skincare. So, may antioxidants, green tea, ganyan. Pero nakalagay dito sheer medium coverage. Pero for me, it's medium to full. And all skin types pala siya. So, pwede to sa kahit dry skin, ganyan. The cream corrector, still here. Dito pa siya, oh. So, lahat, it still works. Lahat working on my skin. Kaya wala akong masabi sa kanila. Lahat maganda. So, yun. Maganda lahat. Ang susunod ko namang re-reviewin is yung moisturizer and serum. But of course, I cannot review them today. So, baka ano na lang, update na lang siya. Kasi medyo matagal kasi siyang i-review, mga 2 weeks, para makita ko kung nag-e-effect talaga siya on my skin. So, stay tuned na lang and follow and subscribe para makita nyo sa shorts or reels. Nandyan siya. So, ayun lang po. I love Elana. I just really wish na wag silang tumigil gumawa ng cosmetics kasi sila talaga yung nag-help sa akin nung nagkaroon ako ng skin problems. Talagang acne prone, nagkaroon talaga ako maraming spots and measles, dark spots. And ito talagang powder ang tumulong sa akin. So, sana wag sila mag-stop kasi parang ang unti na nung kanilang mga products, especially cosmetics. I think more on skincare na sila. Lumipat na yata sila sa skincare. Kasi mabenta talaga yung skincare nila. Pero sana wag nila i-stop tong mga magagandang products nila kasi nakakahinayang. And wala na ako ng holy grail. So, ayun. But yeah, I still love Elana products. Still works on me. And yeah, very nice. Very nice. I love it. Elana talaga yung nagligtas sa akin nung nagkaroon ako ng measles. Talagang super stress ako kasi hindi ko matago yung mga dark spots ko sa face. And the only thing that helped me na pumasok sa work is Elana powder. Kaya naman, I'm so thankful to Elana na, at sa ate ko, kay Ate Girly, shout out Ate Girly kasi siya yung nagsabi sa akin na itry ko nga yung Elana powder. And
hindi ako nagkamali kahit medyo pricey siya noon. Binili ko talaga siya kasi nasubukan ko talaga kung gaano siya kaganda sa textured skin and sa discoloration. Talagang napantay niya yung pagkakulay, pagka uneven ng mga dark spots ko. And hindi na ako nahiyang magpakita ng face kasi talagang nakasombrero ako noon everyday just to cover my my face para hindi masyado kita kasi pagkausap ko kasi sila, napapansin lagi nila, ano nangyari sa mukha mo? Bakit nagkaganyan? Yung laging nila na napapansin yung mukha ko na para bang hiyang-hiya ako. Ano ba? Na parang nakakahawa yung sakit ko eh. Dark spots lang naman yun from yung sakit ko dati. So, yun. Pero, yun nga, dahil may Elana, so parang bumalik sa normal face ako and hindi siya non-comedogenic kasi hindi ako nag-flare out. Yun talaga yung pinakagusto ko dun kasi kahit everyday ko siya ginagamit, hindi lumala yung pimples ko and ayun, talagang gamit na gamit ko siya everyday. So, I'm so happy talaga na si Elana yung na kita ko na powder foundation and concealer na talagang nag-work sa skin ko. So, yun, yan. Just giving back to Elana and sana wag talaga silang mawala. So, sana nandyan pa rin sila. And sana magkaroon sila ng mga bagong products kasi for sure, I will buy them. So, I think, yeah, that's all for my review on our products. And see you guys again on our next video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel also. Of course, follow me on all my socials. And see you guys again on our next videos. Bye!